Hello guys, El Globo here. Topic po natin ngayon ay gagawa ng format for quantity takeoff ng reinforcement bars or rebars using Microsoft Excel. So we have several formulas na ginamit sa format na to. Yung highlight dito na gray color means manual ang entry na gagawin natin. And then ang blue highlight will be our quantities na kailangan for estimate or for ordering. So ganito ang mangyayari kapag lalagyan na natin ng figures itong format. For example, ang ating structure is footing tie girder or beam and identified as FTG-01 sa structural drawing. And these are the particular parts ng ating footing tie girder sa drawing. Ito yung top bar, extra top bar, weave bar, of course bottom bar, extra bottom bar, and lastly ang stirrups. Then diameter ng steel bar as per the reinforcement schedule na makikita rin sa drawings. Ilalagay lang natin itong rebar grade kasi it depends if it is grade 40, 60 or 75 sa structural drawing or specification, makikita din. Ang ating rebar cut, which is yung haba ng cutting or gaano kahaba yung ifa-fabricate doon sa bakal. Yung set is kung ilang FTG-01 na magkakapareho ng length doon sa design, sa drawing. Let's say 3 sets. Itong total length in cut, meters ang unit, is yung multiplied figures ng cut, pieces, and set. While itong commercial size naman is ginamitan natin ng VLOOKUP formula na merong conditions. Ito yung conditions itong VLOOKUP sa format natin. Sa VLOOKUP, pipiliin ang value kung alin man sa mga range na to ang tatama. For example, ang total length is from 1 meter to 18 meters. Ang applicable commercial length ng steel bar natin is itong 6 meters length. Or if it is 18.1 to 22.5 meters ang range, pipiliin niya ang 7.5 length. Dito naman sa quantity of commercial bars, it's simply the total length cut divided by commercial size. Makukuha na natin ang quantity for commercial size. And then meron lang if error sa formula. Ginamitan natin ng if error para malinis lang yung format natin kung sakaling wala pa tayong figures na ilalagay dito sa format. So subukan natin, tanggalin lang natin itong figures. So yan, malinis lang tignan ang ating format kung blanco pa. And then multiply ang commercial size and quantity of commercial bars para makuha natin ang total length of commercial bars. Unit weight naman is the standard unit weight in kilograms per meter. Gumamit tayo ng if formula dito, itong IF, na automatically mag-a-appear dito kung anong bar diameter ang nilagay natin sa column na to. And then dito naman sa weight, kilograms cut is the multiplied total length cut, and itong same dito sa weight, kilograms commercials, multiply total length commercial, itong total length commercial, and this unit weight. Lastly, ang wastage naman dito will determine yung scrap quantity pagkatapos i-fabricate ang bakal based on our cutting list. Usually, sinasabi malaking loss sa cost kapag ang wastage is more than 10%. So, i-take note po natin yan. Pwede natin baguhin naman ang table na to, itong sa VLOOKUP table to have a minimal wastage kung sakaling sumusobra siya sa 10% or malaki na kapag sumobra siya ng 20%, malaking loss na yun. Importante na gumagawa tayo ng takeoff na ganito to determine and decide. So
Thank you.